Malamig ang gabi sa Rockwell, Oklahoma. Isang maliit na bayan na bihirang pag-usapan sa balita, kung hindi dahil sa tahimik nitong pamumuhay at malawak na pastulan. Ngunit sa gabing ito, isang bagay ang sumira sa katahimikan. 2:00 ng madaling araw nang biglang marinig ang isang tunog na hindi pa kailanman nadinig sa bayan. Isang alinggaw na bumalot sa buong lugar, hindi ito isang kulog, hindi rin isang sirena. Isang malalim na pag-ugong, tila nagmumula sa mismong langit. Tumagos ito sa mga dingding ng bahay, sa balat, sa mga buto. Ang mga aso ay nagsimula ng tumahol, ang mga baka sa malalayong pastulan ay nagtakbuhan na parang may paparating na bagyo. Si Ethan Carter ay nagising mula sa mahimbing niyang tulog. Napatingin siya sa paligid, ngunit wala siyang makita sa loob ng kanyang silid maliban sa manipis na kortina na unti-unting umiindayog dahil sa hangin mula sa bukas na bintana. Nagtayuan ang balahibo niya sa braso. Lumabas siya ng bahay, walang sapin sa paa. Naroon na ang ilan sa kanyang mga kapitbahay sa lansangan, lahat may parehong ekspresyon ng pagkalito at pangamba. Ang tunog ay hindi humihinto, bagkus ay tila lalo pang lumalakas, mas bumibigat sa pandinig. May mga bata sa kalsada na nagtatakip ng tainga, habang ang kanilang mga magulang ay hindi alam kung tatakbo o magdarasal. Ang langit ay hindi na tulad ng dati. Karaniwan, sa ganitong oras ng gabi, maliwanag ang mga bituin, ngunit ngayon ay tila may manipis na ulap na may bahid ng pulang liwanag, isang uri ng liwanag na hindi natural. Ang hangin ay tila naging mas mabigat, mahirap huminga, parang may puwersang bumababa sa kanila mula sa itaas. Mula sa di kalayuan, isang matandang lalaki ang lumuhod sa gitna ng kalsada, itinaas ang kanyang mga kamay sa langit. May iba pang sumunod sa kanya, at hindi nagtagal, ang dating kaguluhan ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na katahimikan, hindi dahil sa nawala ang tunog, kundi dahil tila nawala ang lakas ng mga tao upang kumilos o magsalita. Sa gitna ng eksenang iyon, isang mas matingkad na liwanag ang lumitaw sa langit. Sa una, ito ay isang maliit na sinag, ngunit nang bumukas ang ulap, lumitaw ang isang anyo na hindi pangkaraniwan. Isang hugis tao, kumikinang sa pagitan ng mga alon ng pulang liwanag. Walang gumalaw, walang huminga. Sa paligid, ang mga ilaw sa mga bahay ay unti-unting nagpapatay-sindi. Ang lupa ay bahagyang umuga, halos hindi maramdaman, ngunit sapat upang malaman na may hindi pangkaraniwang nangyayari. Ang tunog ay muling lumakas, at sa isang iglap, parang nabasag ang hangin mismo. Mula sa silangan, lumitaw ang isang maitim na ulap na mabilis na lumalapit, hindi isang karaniwang bagyo, kundi isang pader ng dilim na nagmumula sa kawalan. Ang hangin ay nagsimulang umalulong, at ang mga ilaw sa buong bayan ay tuluyang namatay. Si Ethan ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Hindi na ito isang simpleng anomalya sa panahon, hindi ito isang pangkaraniwang pangyayari. Ito ay isang mensahe, at ramdam niya na hindi siya ang tinutukoy nito, kundi ang buong mundo. Sa di kalayuan, isang sirena ang umalingaw-ngaw, kasabay ng pagbagsak ng isang post ng kuryente na bumagsak sa gitna ng kalsada. Ang sigaw ng isang babae ay sumabay sa lagapak ng bakal sa semento, ngunit natabunan ito ng panibagong alingaw-ngaw, isang pamilyar ngunit hindi maunawa ang tunog, tila mga trompeta na tumutunog mula sa langit mismo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Ethan ang kanyang telepono at binuksan ang balita. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang tumitipa sa screen. Sa headlines, hindi lang Rockwell ang apektado. Misteryosong tunog at liwanag sa kalangitan, naiulat sa buong mundo. Mga lungsod sa gitnang silangan at Europa, nagising sa parehong tunog. Simbahan sa Roma, nagbabala, ito ba ang hudyat ng pagbabago? Napalunok si Ethan. Sa huling sandali bago mamatay ang baterya ng kanyang telepono, isang huling headline ang lumabas. Euphrates River nagsisimulang matuyo. Unang beses sa kasaysayan. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Hindi pa man natatapos ang takot na bumalot sa gabi ng Rockwell, sinubukan na ng media na kontrolin ang naratibo. Sa radyo at telebisyon, iniulat ang lahat bilang innatural na atmospheric disturbance o aurora effect, kahit na malinaw sa bawat nakasaksi na walang kinalaman ang agham sa kanilang nakita at narinig. Si Ethan, na buong magdamag ay hindi makatulog, ay nagpa siyang hindi maniwala sa mga paliwanag na pilit na ipinapasok sa mga tao. Umaga pa lang ay nagbihis siya, kinuha ang kanyang kagamitan at umalis upang hanapin ang katotohanan. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang sasakyan, lalo siyang nababahala. Ang mga kalsada ay halos walang laman.
May ilan na nasa labas ng bahay, nakatingala pa rin sa kalangitan na parang naghihintay ng susunod na kabanata. Ang unang huminto sa kanya ay isang matandang pastol na nakaupo sa harap ng isang maliit na simbahan sa dulo ng Rockwell. Tahimik itong nakatitig sa isang lumang Biblia sa kanyang mga palad. Hindi ito basta lang bagyo, bulong nito nang makita si Ethan. Walang kailangang itanong. Ito ay simula. Hindi sumagot si Ethan. Tila ba binuksan ng matanda ang isang pintuan sa kanyang isip na ayaw niyang buksan. Tumango siya at muling sumakay sa kotse. Sa daan palabas ng bayan, may mga nagtipong tao sa may tulay. Huminto siya. Ang tubig sa ilog ay hindi na malinaw, ito'y naging maitim na pula, makapal at mabagal ang agos, parang dugo na tumutulo sa sugat ng lupa. Ang mga tao'y nakatayo, walang nagsasalita. May iba na nagdarasal. May ilan na umiiyak. Kinilabutan si Ethan. Nagpatuloy siya sa biyahe, patungo sa mas malalaking bayan kung saan mas marami pang ulat ang lumalabas. Sa bawat gasolinahan na kanyang nadaanan, may mga balitang pareho, bumubuhos ang pulang ulan sa iba't ibang bahagi ng estado. Sa Texas, Louisiana, at Kansas, lahat ay nag-ulat ng parehong senaryo. Makalipas ang 3 oras ng biyahe, narating niya ang isang maliit na bayan kung saan nagtipon ang ilang mga siyentipiko at meteorologist na tila wala ring paliwanag sa nangyayari. Ang komposisyon ng ulan ay hindi normal, paliwanag ng isang eksperto habang nakatayo sa harap ng mga mamamahayag. Hindi ito simpleng mineral, may mga elementong hindi namin kayang tukuyin. Lalong lumalim ang kaba ni Ethan. Habang papalapit ang gabi, nagsimulang kumalat ang balita na magkakaroon ng isang kakaibang lunar eclipse. Sa radyo, pilit na pinapakalma ang publiko. Ang eclipse ngayong gabi ay isang bihirang astronomical event, wala itong kinalaman sa mga kamakailang pangyayari, ulit ng announcer na parang robot. Ngunit ang mga tao sa paligid ay hindi mapakali. Sa bawat lungsod na kanyang nadaanan, may mga simbahan na punong-puno, ang mga tao'y nagkakapit-bisig, nagdadasal ng sabay-sabay. Sa iba naman, may mga matitigas ang loob, tumatawa, sinasabing ito'y hysteria lamang. Ngunit kahit sila, may takot sa mata na hindi maitatago. Nakarating si Ethan sa Oklahoma City bandang alas 8 ng gabi. Sa gitna ng lungsod, isang malaking crowd ang nagtipon sa parking central. Nakahanda na ang lahat para sa eclipse. Ngunit ang hangin ay mabigat. Parang may hinihintay. Nang magsimula ang eclipse, tumahimik ang buong lungsod. Ang buwan ay dahan-dahang tinakpan ng anino ng mundo. Habang lumalalim ang dilim sa langit, lumalakas ang hangin, kasabay ng malamig na simoy na may dalang halimuyak ng metal at lupa, isang amoy na parang bago ang bagyo, ngunit mas matalim, mas mabigat. Nang tuluyang matakpan ang buwan, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa kalangitan. Mula sa likod ng mga ulap, may mga sinag ng liwanag na parang hugis espiral na bumababa. Ang mga nakatingin ay napaluhod na lamang. At doon narinig ang tunog, mas matindi, mas malinaw kaysa sa gabi ng nakaraan. Hindi ito tunog ng kulog. Ito'y parang mga trompeta. Marami. Iba-iba ang tono. Ang ilan ay mababa, ang ilan mataas, ngunit sabay-sabay, bumabalot sa bawat sulok ng syudad. Walang nakapagsalita. Lahat ay nakatingin sa langit, pati si Ethan na hawak na lang ang kanyang kamera sa kamay na hindi na gumagalaw. Mula sa kalangitan, sa gitna ng pulang liwanag na bumabalot sa buwan, may lumitaw na mga hugis. Malalaki, lumulutang, kumikislap. Hindi may paliwanag kung anong anyo, hindi tao, hindi hayop. Parang mga nilalang na gawa sa liwanag mismo. Sa paligid, may mga batang umiiyak, mga matanda na bumubulong ng panalangin, mga kabataan na naninigas sa takot. Habang nakatingala si Ethan, isang mas maliwanag na liwanag ang lumitaw sa bandang silangan. Isang sinag na tila bumaba mula sa kalangitan. Hindi nagtagal, nag-umpisang magbago ang kulay ng langit mula pula patungong itim na may halo ng dilaw at asul. Biglang tumigil ang hangin. Isang kakaibang katahimikan ang sumunod. At saka nangyari, mula sa mga speaker sa parking central, pumutok ang isang breaking news broadcast. Mga ulat na hindi maipaliwanag na pagyanig sa Iran. Lumalalang tensyon sa pagitan ng mga bansa sa gitnang silangan. Israel, nagdeklara ng full military alert. Ang Euphrates River, ayon sa satellite images, ay patuloy na natutuyo. Ang mga simbahan sa Jerusalem ay nagbabala, ito na ang panahon na inihula. Sa Serbia, 300,000 na katao ang nagtipon sa protesta, nagkagulo matapos gamitin ang sonic weapons upang kontrolin ang crowd.
Ang Russia at China, naglunsad ng joint naval operations sa Red Sea. Parang sumabog ang ulo ni Ethan sa dami ng impormasyon. Lahat ng kanyang kinatatakutan ay unti-unti nang nagkakatotoo. Ang mga kasunod na oras ay nagmistulang kabusalan ng katinuan. Ang mga ulat ay sunod-sunod, pagsabog ng bulkan sa Indonesia, lindol sa Greece, at hindi maipaliwanag na blackout sa 3 lungsod sa Europa. Nang matapos ang eklipse, ang buwan ay nanatiling may kulay dugo. Sa daan pabalik sa kanyang kotse, hindi na makapagsalita si Ethan. Sa kanyang dibdib, isang bigat ang bumalot. Hindi na ito simpleng pagtutuklas ng katotohanan. Ito ay pagharap sa isang realidad na mas malaki kaysa sa kanyang pangunawa. Muli niyang binuksan ang radyo. Ang Estados Unidos ay nagsagawa ng airstrike sa Yemen ngayong gabi. Opisyal na pahayag mula sa White House, ito ay bahagi ng pagprotekta sa pandaigdigang seguridad. Napatigil siya sa gilid ng daan. Nagpikit siya ng mata. Isang mahabang buntong hininga. Alam niyang lahat ng nakita, narinig at naramdaman ay hindi na matatakasan. Ang mundo ay nagbabago at walang sinuman ang kayang pigilan ito. Ang gabi matapos ang eklipse ay nagsimula sa malamig na hangin at kakaibang katahimikan. Ngunit hindi nagtagal, ang langit ay nagbago ng kulay, mula sa mapula ay naging kahel, at pagkatapos ay tila umuusok na itim na may sumisirit na bughaw na liwanag sa pagitan ng mga ulap. Si Ethan, na nagbabalik mula sa Oklahoma City, ay nagmadaling bumiyahe pauwi sa Rockwell. Ngunit sa bawat milya na kanyang tinatahak, lalo siyang nababalot ng pangamba. Ang mga ulat sa radyo ay sunod-sunod. Babala ng matinding bagyo sa Kansas at Oklahoma. Malalakas na hangin, posibleng mga buhawi. Mga kalsada sa gitnang bahagi ng bansa, hindi madaanan. Hinihiling na manatili ang lahat sa loob ng kanilang mga tahanan. Ngunit alam ni Ethan na walang tahanan na kayang pigilan ang paparating. Mula sa kanyang salamin, nakita niyang ang ulap ay unti-unting bumubuo ng paikot na galaw, isang pabilog na hugis na parang higanteng kamay na pumipiga sa kalangitan. Sa malayo, narinig niya ang ungol ng hangin na sa bawat segundo ay nagiging sigaw. Pagdating niya sa isang maliit na bayan, wala na siyang nadaan ng mga tao. Ang mga istasyon ng gasolina ay abandonado, ang mga grocery store ay sira-sira na ang mga pinto. Sa loob, ang mga estante ay halos walang laman. May mga bakas ng sapilitang pagkuha ng mga supply. Sa gitna ng kalsada, isang kotse ang nakahinto na may bukas na pinto, umiikot ang makina. Malapit dito, isang bata ang umiiyak habang niyayakap ng isang babae na tila wala na sa sarili. Tumingin siya sa langit, ang unang buhawi ay bumaba sa lupa, parang isang itim na haligi na sumisira sa lahat ng madaanan. Sa di kalayuan, naririnig na ang tunog ng sirena. Hindi na niya alam kung anong direksyon ang ligtas. Habang nagmamaneho, bigla niyang naisip na buksan ang kanyang telepono, ngunit wala ng signal. Ang internet ay hindi gumagana. Ang mga balita sa radyo ay putol-putol. Makalipas ang ilang kilometro, napilitan siyang huminto. Isang checkpoint ang nasa harap niya. Mga sundalo, armado, at nakasuot ng itim na uniforme, hindi ng karaniwang kulay ng militar. Bawal dumaan, sabi ng isang opisyal sa isang megaphone. Walang tanong-tanong, pinapabalik ang mga sasakyan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nagpasya siyang dumaan sa mga kalsadang hindi kontrolado. Habang naglalakbay, napansin niyang sa kalangitan ay may kakaibang aurora, hindi kulay berde gaya ng sa malalayong hilaga, kundi kulay lila, pula, at dilaw, sumasayaw na parang apoy na walang usok. Maya-maya, isang pamilyar na tunog na naman ang narinig niya, ang malalim na trompeta, sinabayan ng isang matinis na pag-alulong na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Nang siya'y makarating sa isang lumang gusali na dating rest stop, nagpasya siyang huminto at magpahinga. Ngunit hindi pa man siya nakababa ng kotse, may kumatok sa kanyang bintana. Isang babae, maputla, nanginginig kasama ang 3 bata. Hindi mo kami kilala, ang sabi nito, pero kailangan mo kaming tulungan. Tinignan niya ang paligid, may 2 pang lalaki na nagmamasid, parang mga bantay. Pinapasok niya sila sa loob ng sasakyan. Sa loob, ang hangin ay mabigat at puno ng kaba. Hinahabol kami, bulong ng babae. Nang sino? Tanong ni Ethan. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Hindi sila ordinaryong tao. Hindi lang ito politika. Hindi lang ito kontrol. Ito'y isang paghahanap sa mga ayaw sumunod sa bagong sistema. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Ethan. Mula pa kahapon, sinusubukan nilang pigilan ang mga taong nagsasalita.
Kinukuha nila ang mga pastor, ang mga guro na nagtuturo ng kasaysayan. Ang sinumang nagtatanong, biglang nawawala. Tahimik ang sasakyan. Sa labas, ang buhawi ay patuloy na nagwawala. Mula sa kanilang pwesto, nakikita nilang sa di kalayuan, isang malaking pader ng hangin ang dumaan, winasak ang lahat ng nadaanan. Alam naming may paparating na hindi lang bagyo, sabi ng isa sa mga lalaking kasama nila. Ito'y simula ng isang huling yugto. Nagpakilala ang babae bilang Mira, isang dating guro na naglakas loob na magturo sa mga bata tungkol sa mga propesya. Pinagsabihan ako na tumigil na. Sinabi nilang may bagong curriculum. Isang mundo na walang relihiyon, walang kasaysayan. Isang mundo na sila lang ang may kontrol sa katotohanan. Sa biglang pagkalma ng hangin, lumabas si Ethan para silipin ang paligid. Ang himpapawid ay kulay pula at kahel, parang nasusunog na langit. Sa di kalayuan, may mga ulap na bumubuo ng mga hugis na parang mga mata na nakatingin pababa sa mundo. Sa lupa, ang mga hayop ay nagsimulang kumilos ng kakaiba. Isang malaking grupo ng mga uwak ang sabay-sabay na lumilipad pabalik-balik sa iisang direksyon. Ang mga aso ay umuungol at umaalulong, tila may nadaramang hindi nakikita. Pagsakay muli ni Ethan sa kotse, muling tumunog ang radyo, bigla at malakas. Opisyal na deklarasyon, State of National Emergency. Lahat ng komunikasyon ay ilalagay sa kontrol ng gobyerno. Lahat ng hindi otorisadong pagtitipon ay ipagbabawal. Ang sinumang lalabag ay ituturing na banta sa kaligtasan ng bansa. Napalunok si Ethan. Ang sinasabi ni Mira ay totoo. Sa mga oras na sumunod, nagpatuloy ang kanilang biyahe sa mga kalsadang walang kasiguraduhan. Sa bawat bayan na kanilang dinaraanan, may mga sirasirang gusali, mga looted stores, mga tao na naglalakad na parang zombie, walang direksyon, walang pag-asa. Hindi lang ito bagyo. Ito ay simula ng isang pagguho. Ang kalangitan ay patuloy na nagpapakita ng mga senyales, mga kidlat na walang kulob, mga ilaw na hugis krus na biglang lumilitaw at nawawala. Sa ilang pagkakataon, ang lupa mismo ay bahagyang umuuga. Minsan, sa gitna ng katahimikan, maririnig ang malalim na tunog na parang trompeta, sinabayan ng isang pag-ugong mula sa ilalim ng lupa, na parang isang higanting nilalang na gumigising mula sa pagkakatulog. Pagkatapos ng halos 9 na oras sa daan, nakarating sila sa isang abandonadong simbahan sa gilid ng isang lumang highway. Doon, naroon na ang iba pang mga grupo ng tao, mga pamilya na takot, mga matatandang nagdarasal, mga bata na tahimik na nakayuko. Walang nagsasalita ng malakas. Lahat ay nakikiramdam. Sa labas ng simbahan, ang langit ay parang buhay. Mga alon ng liwanag na kumikislap sa bawat bahagi ng kalangitan. Ang buong mundo ay parang nag-aabang ng isang bagay. Si Ethan ay umupo sa loob ng kotse, pinagmasdan ang lahat. Alam niya na hindi na ito simpleng bagyo. Ito na ang simula ng kaguluhan na hindi mapipigilan. At walang makapaghahanda para sa kung ano ang susunod. Ang umaga ay dumating na may kakaibang katahimikan. Sa kabila ng mga unos, buhawi, at kaguluhan, parang isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ngunit hindi ito kapayapaan, ito ay tila katahimikan bago ang huling bagyo. Sa lumang simbahan kung saan pansamantalang tumigil si Ethan kasama ang grupo, mayroong pakiramdam ng paghihintay sa isang bagay na hindi pa nakikita, ngunit siguradong darating. Mula sa maliit na radyo na kanilang nai-rescue mula sa isang abandonadong convenience store, nagsimulang pumutok ang isang broadcast na nagpalamig sa kanilang dugo. Sa harap ng kasalukuyang krisis, kami, ang United Global Council, ay opisyal na inihahayag ang pagpapatupad ng Akordo Global de Paz UNIDAID. Simula ngayon, lahat ng mga mamamayan sa ilalim ng alyansang ito ay kailangang sumailalim sa Universal Biometric Registration. Ang digital currency system ay magiging opisyal na medium ng lahat ng transaksyon. Ang sinumang hindi susunod ay ituturing na banta sa pagkakaisa at seguridad. Ang tinig sa radyo ay kalmado, halos mahika ang tono. Isang boses na hindi nagbabanta, umaakit, kumukuha ng tiwala. Ethan ay nanlamig. Hindi na ito teorya ng mga matagal ng pinagkakatuwaan sa mga forums. Ito ay isinasakatuparan na. Sa labas ng simbahan, naglalakad ang ilan sa grupo, nag-uusap sa mabababang boses. Ang ilan ay nagpaplano na magtago sa mga kabundukan. Ang iba naman ay alam na walang makapagtatago mula sa ganitong saklaw ng kontrol. Maya-maya, may pumutok na mensahe sa isang lumang na naipanood sa loob ng gusali. Isang lalaki ang lumitaw.
Bata pa, maayos ang bihis, ang ngiti ay payapa. Napakalinaw ng kanyang mga mata, halos nakakabighani. Sa panahon ng dilim, ang liwanag ay hindi dapat hanapin, ito ay dapat mong tanggapin sa iyong puso. Ang bagong kaayusan ay narito, hindi upang wasakin, kundi upang ayusin. Ang kaguluhan ay lilipas. Sa ating pagkakaisa, makakamtan natin ang bagong pag-asa. Ang kanyang pangalan ay Lucien Marek, isang dating diplomat na biglang sumikat sa mga nakaraang linggo. Sa bawat pagsasalita niya, milyon-milyon ang sumasabay sa paniniwala. Siya ay tinatawag ng ilan bilang tagapagdala ng kapayapaan. Ang iba naman ay nag-umpisa ng kilalanin siya sa ibang katawagan, mas madilim, mas lumang pangalan na binanggit na sa mga lumang kasulatan. Ethan ay napailing. Ang script ay masyadong perpekto. Ang mga mata ng lalaki ay parang may alon na hindi niya kayang sukatin. Nag-umpisa na ito, bulong ni Mira sa kanyang tabi. Ang sinasabi namin sa iyo kagabi, Ethan. Ito na yon. Sa buong araw, kumalat ang mga checkpoint. Ang internet ay bumalik, ngunit may mga filter. Lahat ng mga post na may kinalaman sa mga pangyayari sa langit, sa pulang ulan, sa mga misteryosong tunog, agad na binubura. Ang mga social media accounts ay tinatanggal. Ang mga taong nagkukwento ay tinatawag na delusional sa mga opisyal na balita. Si Ethan, na isang mamamahayag sa loob ng maraming taon, ay hindi makapaniwala sa bilis ng pagbagsak ng kalayaan. Ang mga plataporma na dating nagsilbing boses ng katotohanan, ngayon ay parang mga kontroladong script ng isang sentro. Kinabukasan, habang naglalakbay sila patungong kanluran, sinalubong sila ng mga drone sa ere. Mabilis, tahimik, sumasabay sa bawat kilos nila. Doon na napagdesisyonan ni Ethan, kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Hindi siya maaaring manahimik. Sa isang lumang warehouse na kanilang pinagpahinahan, inilabas niya ang kanyang laptop, isang lumang modelo na walang koneksyon sa pangunahing network, protektado sa mga surveillance system. Nagsimula siyang mag-record. Sa sinumang makakarinig nito, hindi ito teorya, hindi ito katang-isip. Nasa simula tayo ng isang panahon na matagal nang binalaan sa mga sulok ng kasaysayan, sa mga propesya na tinawanan at nilibak. Nakita ko ang langit na nagbukas, ang mga tubig na nagbago ng kulay, ang mga hayop na nagsimulang kumilos sa paraang hindi maipaliwanag. At ngayon, sinasabi sa atin na ito ay normal, na wala tayong dapat ikabahala. Pinipilit tayong tanggapin ang isang sistemang hindi natin pinili. Hindi ito para sa kapayapaan. Ito ay para sa kontrol. Tumigil siya saglit. Huminga ng malalim. Sa mga nagmamasid at nagdududa, alam kong marami sa inyo ang takot. Pero ito ang oras na hindi na tayo dapat matakot. Ang oras na ito ay hindi para sa pagtakas. Ito ay para sa paghahanda. Kung napapanood mo ito, huwag kang maniwala sa lahat ng sinasabi nila sa iyo. Magtanong. Mag-obserba. Higit sa lahat, maghanda. Pinindot niya ang send. Sa loob ng ilang minuto, kumalat ito sa ilang hindi pa naaabot na network. Isang video na walang titulo, walang pangalan, ngunit may malinaw na mensahe. Hindi pa siya tapos nang biglang maputol ang ilaw sa warehouse. Sa labas, may mga headlights na sumilip. Mabilis siyang nagbalot ng gamit. Ang grupo ay nagsimulang gumalaw. Ngunit huli na. Mula sa labas, may boses na umalingaw sa megaphone. Sa mga nasa loob, ito ay isang opisyal na utos. Kayo ay tinuturing na unauthorized gathering. Lumabas ng maayos at walang masasaktan. Sa dilim, nakita ni Ethan ang mga aninong papalapit, tahimik, maingat, armadong buo. Walang takas. Ngunit hindi rin sila susuko ng basta-basta. Ang mundo ay tahimik sa huling pagkakataon. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may isang bagay na gumagalaw, isang puwersa na matagal nang nag-aabang, ngayon ay bumubuo ng alon na walang makapipigil. Sa loob ng abandonadong warehouse kung saan nagkubli sina Ethan at ang maliit na grupo, maririnig ang tunog ng malalayong helicopter at mga drone na nagmamasid sa itaas. Ang hangin ay mabigat, parang nagdadala ng balita ng huling yugto. Nang dumilim ang langit sa gitna ng tanghali, alam nilang nagsisimula na. Sa silangan, ang dagat ay sumisigaw. Mga ulat na nagmumula sa iba't ibang panig ng mundo ay umuugong sa radyo bago tuluyang nawala ang signal. Tsunami na walang babala, lindol na yumanig sa lupa sa ilalim ng mga paa ng milyon-milyon, bulkan na sumabog ng sabay-sabay. Sa loob ng warehouse, si Ethan ay umupo sa sulok. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya nagsalita upang magtanong.
Hindi siya naghanap ng paliwanag. Pumikit siya. At bumulong. Hindi ko alam kung paano ito ginagawa pero naririnig mo ako. Nagsimula siyang manalangin. Kung ito ang wakas, bigyan mo ako ng tapang. Hindi lang para sa akin. Para sa kanila. Sa labas, nag-umpisang magkulay pula ang ulap. Sa mga lungsod, nagsisigawan ng mga tao, hindi na dahil sa takot sa bagyo o giyera, kundi dahil sa isang liwanag na lumitaw sa himpapawid. Mula sa New York hanggang Tokyo, mula sa mga disyerto ng Africa hanggang sa kabundukan ng Chile, isang liwanag na hugis tao ang lumilitaw sa himpapawid. Ang sinag nito ay nagmumula sa isang di maipaliwanag na pinagmulan, parang bumababa mula sa mismong kalangitan. Maraming lumuhod. Maraming umiiyak. At sa kabila ng mga himalang ito, ang mga gobyerno ay hindi tumigil. Lumabas ang opisyal na pahayag. Lahat ng hindi susunod sa utos ng global identification ay ituturing na banta. Hindi na kami magbibigyan ng babala. Sa mga lansangan may nagbabarikada. Sa iba't ibang lungsod, may sapilitang pagkuha ng mga tao sa kanilang mga tahanan. Ang ilang mga network na tumangkang mag-ulat ng totoo ay tuluyan ng isinara. Si Ethan ay muling bumalik sa kanyang laptop. Sa huling pagkakataon, isinaksak niya ito sa bateryang portable. Bukas pa rin ang kanyang secure na network. Mabilis siyang nag-record. Kung naririnig mo ito, ito ang huling pagkakataon. Ang mundo na kilala natin ay nagbago na. Hindi ito babalik sa dati. Hindi mo kailangang paniwalaan ako. Hindi mo kailangang sumang-ayon sa lahat ng sinasabi ko. Pero may isang bagay na hindi mo kayang takasan, pipili ka. Huminga siya ng malalim. Hindi ito tungkol sa politika. Hindi ito tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa kaluluwa. Kaninong tinig ang iyong pakikinggan? Kanino mo ibibigay ang iyong tiwala? Kanino mo ilalagay ang iyong buhay? Sa sandaling iyon, naramdaman niyang ang luha ay kusang bumagsak sa kanyang pisngi. Kung may pag-asa pa, hindi ito matatagpuan sa mga pangakong binibigkas sa mga telebisyon. Hindi sa mga tagapagsalita na may matamis na mga salita at miting pinag-aralan. Ang pag-asa ay nariyan lamang kung bubuksan mo ang iyong puso at makinig sa boses na nasa katahimikan, isang boses na bumubulong, bumalik ka. Pinindot niya ang send. Sa mga huling segundo bago mawala ang kuryente, nakita niyang tumataas ang bilang ng mga taong nakakatanggap ng kanyang mensahe. Tumingin siya sa langit sa pamamagitan ng basag na bubong ng warehouse. Ang liwanag ay mas maliwanag na ngayon kaysa kailanman. Sa di kalayuan, naririnig ang pag-ikot ng mga rotor. Papunta na sila. Ngunit sa halip na matakot, si Ethan ay tumayo. Lumapit siya sa grupo. Nagawa ko na ang kaya ko, bulong niya. Sa labas ng warehouse, nagsimulang bumagsak ang ulan. Hindi tubig, kundi maliliit na patak ng pulang likido, na tila nagpapaalala sa lahat ng nanonood na ang oras ng paghatol ay dumating na. Ang mga ulap ay gumuhit ng hugis na parang mata na nakatingin mula sa itaas. Maya-maya, pumutok ang isang tunog, mas malakas kaysa sa lahat ng narinig nila noong mga nagdaang gabi. Isang trompeta na tila pumuputok sa bawat sulok ng mundo. Sa mga lungsod, sa mga bundok, sa mga disyerto, lahat ay nakarinig nito. May mga tumakbo. May mga nagtakip ng tenga. May mga lumuhod. At sa sandaling iyon, nagpasya ang bawat puso. Ang huling pagkakataon ay dumating na. Si Ethan ay tumingin sa mga mata ni Mira. Kung hindi ko na kayo makita ulit, salamat. Umiti si Mira, may luha sa kanyang mga mata, pero may kapayapaan. Makikita pa tayo. Sa kabila, ang mga helicopter ay pumarada sa air. Ang mga sundalo ay bumaba. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang kalangitan ay nagbukas. Ang isang liwanag, mas maliwanag kaysa sa araw, ay bumaba sa lupa. At sa huling sandali, bago pumikit si Ethan, narinig niya ang huling tinig na bumulong sa kanyang puso, isang tinig na hindi kayang gayahin ng sinuman. Tapusin mo ang laban na iyong sinimulan. Hindi ka nag-iisa. Ang lupa ay yumanig. Ang dagat ay umangat. At ang katahimikan ay muling bumalot, ngunit sa pagkakataong ito, ito ay hindi takot. Ito ay katiyakan. Ang oras ng desisyon ay dumating na. Kung nakarating ka hanggang dulo, ay type sa comments, handa. Mag-subscribe sa channel at i-share ang video na ito sa pamilya at mga kaibigan. Gusto kong makita kung sino ang kasama hanggang sa huli.